Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sarasota, Florida. Isang tahimik na bayan kung saan naniniwala ang mga pamilya na sila ay ligtas at ang araw-araw na pamumuhay ay tila payapa at maayos. Ngunit noong ika-7 ng Nobyembre 1997, tuluyang nabasag ang katahimikan ng bayang ito. Sa loob ng isang tahanan, naganap ang isang malagim na krimen na yumanig sa buong komunidad. Ang biktima ay si Sheila Belish, 35 taong gulang, isang mapagmahal at dedikadong ina, na nawalan ng buhay sa isang karahasang hindi maisip ng sinuman. Bandang 4:15 ng hapon ng araw na iyon, umuwi ang kanyang anak na si Stevie, 13 taong gulang pa lamang noon, na puno ng pananapik. Katatanggap lang niya ng napakagandang balita. Ang lalaking gusto niya ay pumayagan na samahan siya sa darating na sayawan sa paaralan. Iniisip na niya ang gabing iyon, ang damit na isusuot, ang sapatos at ang mga aksesorya. Ngunit paglapit niya sa kanilang pintuan, napalitan ng pagkalito ang kanyang saya. Bukas na bukas ang pinto. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari sa kanilang bahay. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang mabigat na katahimikan. Tinawag niya ang kanyang ina, ngunit walang sumagot. Maingat siyang naglakad papasok hanggang sa kusina. At doon, tila tumigil ang kanyang mundo. Nakahandusay sa sahig ang kanyang ina. Walang galaw ang katawan. May mga bakas ng dugo sa mga tiles at makikita sa mga dingding at countertop ang mga patak na nagpapahiwatig ng naganap na matinding karahasan. Dahil sa matinding takot, sinubukan ni Stevie na kunin ang telepono upang humingi ng tulong, ngunit maging ang hawakan nito ay may bakas ng dugo. Nanginginig at natataranta, dali-dali siyang tumungo sa silid upang humanap ng ibang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang idayal ang numero, ngunit bigla siyang napahinto. Napatigil siya sa matinding pagkabigla. Umaasang baka ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang at hindi totoo. Bumalik siya sa kusina, ngunit hindi nagbago ang realidad. Wala na ang kanyang ina. Nang dumating ang mga pulis, bumungad sa kanila ang isang nakapanlulumong tagpo. Natagpuan ang katawan ni Sheila na nakadapa sa sahig. Nakaunat ang kanyang kanang paa habang ang kaliwa ay nakabaluktot sa ilalim ng kanyang katawan. Ang ibabang bahagi ng kanyang mukha at dibdib ay may malubhang pinsala. Lumalabas sa investigasyon na siya ay binaril mula sa malapitan. Ngunit marahil ang pinakamasakit na detalye ay hindi lamang ang krimen mismo, kundi kung sino ang naiwan upang masaksihan ang resulta nito. Si Sheila ay ina ng 6 na anak, kabilang ang 4 na sanggol na wala pang 2 taong gulang. Ang magkakambal na 4 ay nasa loob ng bahay nang mangyari ang pag-atake at gumagalaw sa pasilyo nang dumating ang kanilang ate. Isa lamang sa kanila, si Timmy na ang marunong ng magsalita, ngunit hindi niya kayang ibigay ang mga sagot na lubhang kailangan ng mga investigador. Sinubukan ng kanilang ama na si Jaime Belish na maingat at mahinahong makakuha ng impormasyon mula sa kanyang batang anak. Sa pinakasimple at pinakamasakit na mga salita, sinabi ni Timmy na may isang lalaking pumasok sa bahay at sinaktan ng kanyang ina. Ngunit sino ang lalaking iyon? Bakit may magnanais na saktan si Sheila, isang mapagmahal na inang buong pusong nakatuon sa kanyang pamilya? Mabilis na inalis ng mga detective ang motibong pagnanakaw dahil walang mahalagang bagay ang nawawala sa bahay. Wala rin silang nakitang palatandaan ng anumang sexual na pag-atake. Maliwanag na hindi ito basta-bastang karahasan. Ang sino mang pumasok sa bahay na iyon ay may iisang malinaw na layunin. Ang kitilin ng buhay ni Sheila, ang isang misteryong tila hahantong sa mahaba at komplikadong investigasyon ay unti-unting nagbunyag ng isang nakakagulat na kwento ng pagtataksil, kasakiman at kalupitan. Ito ang malagim na kaso ni Sheila Belish. Si Sheila Lee Walsh ay isinilang noong ika-19 ng Oktubre 1962 at 62
sa Topeka. Mula pagkabata, kapansin-pansin na siya. Hindi lamang dahil sa kanyang makapal na blondeng buhok at maliwanag na mga tampok ng mukha, kundi dahil din sa kanyang matatag na determinasyon. Isa siyang babaeng hindi basta sumusuko, gaano man kahirap ang hamon, at hinahangaan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya dahil dito. Matapos makatapos ng high school, tumanggap siya ng trabaho bilang receptionist sa isang law firm. Ngunit higit pa roon ang kanyang mga pangarap. Hindi siya nakontento sa likod ng isang mesa sa opisina. Pinangarap niya ang isang kinapukasang puno ng pagmamahal, katatagan at tagumpay. Tila natupad ang pangarap na iyon nang makilala niya si Alan. Si Alan ang larawan ng lalaking inaasam niya. Gwapo, magalang, mahusay magsalita, at puno ng alindog. Para kay Sheila, tila ipinagkaloob ng tadhana ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Napakabilis na matapos lamang ang 3 pagkikita. Nag-propose si Alan. Nadala ng kanyang damdamin, pumayag si Sheila nang walang pag-aalinlangan. Noong 1982, ikinasal ang dalawa at nanirahan sa Salem. Hindi nagtagal, isinilang ang kanilang 2 anak na babae, sina Stevie at Darrell. Sa paningin ng iba, tila perpekto ang kanilang buhay. Ngunit hindi pa noon nakikita ni Sheila ang mas madilim na katotohanan sa likod ng maingat na imaheng binuo ng kanyang asawa. Si Alan ay isinilang noong 5 ng Hunyo, 1955 sa Eugene. Lumaki siya sa pangangalaga ng isang nag-iisang ina na may hindi matatag at pabago-bagong pag-uugali. Ang kanyang kabataan ay nabalot ng pang-aabuso at marahas na pagtrato. Sa isang pagkakataon, hinampas siya ng kanyang ina ng patpat na nagresulta sa bali sa kanyang pisngi at ang mga tadyang. Sa isa pang nakagigimbal na insidente, binuhusan siya ng gasolina at tinangkang saktan sa paraang maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Ang mga sugat na iyon, pisikal man o emosyonal, ay humubog sa kanya bilang isang lalaking napuno ng sama ng loob, panlilinlang, at matinding pagnanais na makontrol ang lahat. Nang pakasalan siya ni Sheila, naniniwala siyang natagpuan na niya ang isang maaasahang katuwang sa buhay. Ngunit hindi nagtagal matapos ang kanilang kasal, nagsimulang lumitaw ang tunay na ugali ni Alan. Totoo, siya ay masikap at ambisyoso, ngunit ang kanyang ambisyon ay nahaluan ng labis na kasakiman. Pinangarap niyang magtayo ng isang hanay ng mga tindahan ng electronics at gumawa siya ng isang business plan na mukhang kahanga-hanga at kapani-paniwala. Buo ang kumpiyansa niya sa sarili nang ipakita niya ito sa ama ni Sheila na si Don Walsh. Si Don, na humahanga sa tiwala sa sarili ng kanyang manugang, ay lubos na naniwala sa kanyang plano. Ipinuhunan niya hindi lamang ang lahat ng kanyang naipon sa buong buhay, kundi pati ang ilang ari-arian na ipinangalan pa kay Alan. Naniniwala siya na ang matapang na hakbang na ito ay magpapalago sa yaman ng kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ay gumuho ang magagarbong pangako ni Alan. Sa halip na ilaan ang pera sa negosyo, ginastusan niya ito ng walang pakundangan. Sa mamahaling hapunan sa mga high-end na restaurant, sa mga pinasadyang designer na kasuotan, at sa pamumuhay na malayo sa kanyang tunay na kakayahang pinansyal. Sa loob lamang ng 1 taon, tuluyang bumagsak ang negosyo at naiwan ang pamilyang Walsh na baon sa matinding problemang pinansyal. Nawala ang kanilang mga ari-arian. Ang yaman na matagal nilang inipon ay naglaho sa isang iglap. Lubos na nasaktan at nadismaya si Sheila. Ibinigay niya ang buong tiwala sa kanyang asawa. Ngunit ito ang nagdala sa kanyang pamilya sa matinding pagbagsak. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang manatili sa tabi nito. Dahil sa kanyang katatagan at dedikasyon, nabigyan si Alan ng pagkakataong muling bumangon at baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Sa paghahanap ng panibagong simula, inilipat ni Alan ang kanyang pamilya sa San Antonio, Texas.
Kasabay ng paglipat na ito ay ang pag-angkin niya ng bagong apelyido. Ginawa niyang Blackthorn ang kanyang pangalan. Sa ilalim ng bagong identidad na ito, nagsimula siya ng panibagong negosyo. Sa pagkakataong ito, nakatuon siya sa isang espesyalisadong merkado, ang pagbebenta ng mga muscle stimulation device na kanyang ipinagbibili sa mataas na halaga sa mayayamang kliyente, lalo na sa mga doktor. Dito, muling umangat si Alan. May likas siyang kakayahan sa panghihikayat, mahusay magsalita, may kumpiyansa at may kakaibang karisma. Kahit ang mga kliyenteng may pag-aalinlangan ay kalaunan na papapayag niya sa kanyang presentasyon. Sa maikling panahon, naibalik niya ang kanyang kayamanan. Nagmamaneho siya ng mamahaling sasakyan, namimili sa mga upscale na butik, at namuhay ayon sa marangyang pamumuhay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa likod ng makintab na imahe ng tagumpay, unti-unting nagkakawatak-watak ang kanilang pagsasama. Para kay Sheila, hindi na maaaring baliwalain ang mga bitak sa kanilang relasyon. Mas madalas nang lumilitaw ang mga nakakabahalang ugali ni Alan. Ang kanyang matinding pagnanais na makontrol ang lahat ay umabot maging sa kanilang pribadong buhay, kung saan ang kanyang mga hindi pangkaraniwang kagustuhan ay naging lumalaking dahilan ng tensyon sa kanilang pagsasama. Ang matatag at determinadong babaeng minsang nabighani sa kanyang alindog ay unti-unting napuno ng pagnanais na kumawala. Ang diborsyo, na dati tila malayong posibilidad, ay naging tanging paraan ng kanyang pagtakas. Hindi pagmamahal o pagiging malapit ang hinahangad ni Alan, kundi kapangyarihan, pagpapahiya at pananakit. Sa iba pang mga babae, nakikilahok siya sa mga planadong tagpo na nakasentro sa kontrol at autoridad. Ngunit ang pinakamasakit para kay Sheila ay ang pagpilit sa kanya na masaksihan ang mga nakahihiyang pangyayaring iyon. Sa simula, nagtiis si Sheila, umaasang maililigtas pa niya ang kanilang pagsasama para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, naging napakabigat ng emosyonal na pasanin. Ang dating kumpiyansa at masiglang babae ay unti-unting napalitan ng takot, pagkabalisa at matinding kalungkutan. Kalaunan, lumipat siya ng silid at tuluyang umalis sa kanilang pinagsasaluhang kwarto. Hindi na kayang tiisin ang mga hinihingi ng kanyang asawa. Ang kanyang paglayo ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ni Alan. Lalong tumindi ang pagmamaltrato. Ang mga masasakit na salita ay nauwi sa pisikal na pananakit. Sa isang pagkakataon, itinulak niya ang ulo ni Sheila sa inidoro sa tangkang saktan siya ng malubha. Sa isa pang insidente, marahas niya itong inatake. Iniulat ni Sheila sa pulisya ang mga nakakatakot na pangyayaring iyon. Hindi niya alam na may kasaysayan na pala ng kaparehong pag-abuso ang kanyang asawa. 2 beses na itong nag-asawa noon at pareho ring nakaranas ng parehong uri ng kalupitan ang kanyang mga dating asawa. Pagsapit ng 1,987 matapos ang 5 magulong taon ng pagsasama, umabot na si Sheila sa kanyang hangganan. Naghiwalay ang mag-asawa, ngunit ang kanilang diborsyo ang naging simula ng 10 taong alitan sa korte. Naging mabangis ang labanan sa kustodiya ng kanilang mga anak na sina Daryl at Stevie. Nagpalitan sila ng mga paratang tungkol sa umano'y kapabayaan, hindi maayos na pag-aalaga at iba pang akusasyon. Kahit pareho na silang muling nag-asawa, hindi pa rin nawala ang tensyon sa pagitan nila. Noong 1973, muling nakatagpo ng saya si Sheila sa piling ng isang salesman na si Jaime Bellish. Nagpakasal sila at tuluyang lumayo sa impluwensya ni Alan. Lumipat sa Sarasota upang magsimula ng panibagong buhay. Pagkalipas ng 2 taon, lalo pang lumaki ang kanilang pamilya sa isang pambihirang paraan. Nagsilang si Sheila ng 4 na sanggol ng sabay. Mabilis na kumalat ang balita at ang kanilang 8 miyembrong pamilya ay naging usap-usapan sa komunidad. Sa loob ng maikling panahon, tila naiwan na ni Sheila ang magulong nakaraan. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Alan.
Ang pagkawala ng kustudiya sa kanyang mga anak na babae ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Ang makita ang kanyang dating asawa na masaya at napapalibutan ng pagmamahal at mga anak ay lalo lamang nagpaigting ng kanyang obsesyon. Kumuha siya ng isang pribadong investigador upang matunton ang kinaroroonan ng pamilyang Bellish sa Florida. Nang matukoy ang kanilang tirahan, nagsimulang umikot ang kanyang isip sa paghihiganti. Ibinahagi ni Alan ang kanyang mga plano sa isang kaibigan sa golf na si Daniel Rocha. Si Rocha ay isang maliit na kriminal na madalas nahihirapang suportahan ang sariling pamilya. Hinahangaan niya ang kayamanan at tagumpay ni Alan. Para sa kanya, si Alan ay isang taong dapat tularan, isang imaheng nais niyang maabot balang araw. Kaya nang humingi ng pabor si Alan, agad na pumayag si Rocha. Gumawa si Alan ng isang kwento. Ayon sa kanya, umano'y hindi maayos ang pagtrato ni Sheila sa kanilang mga anak at nararapat lamang itong maparusahan. Sa simula, sinabi niyang sapat na ang isang marahas na pananakit. Ngunit kalaunan, nagbago ang kanyang utos. Nais na niyang tuluyang mawala si Sheila. May kakilala si Rocha na kayang gumawa ng ganitong gawain. Sa halagang $14,000, nakahanap siya ng taong papayag. Isang lalaki na nagngangalang Jose Luis del Toro. Noong ika-7 ng Nobyembre, 1900 at 1977, bumiyahe si del Toro patungong Sarasota gamit ang sasakyang hiniram niya sa kanyang lola. 2 beses siyang huminto sa daan. Una, sa isang tindahan ng sporting goods kung saan bumili siya ng camouflage na kasuotan upang hindi madaling mapansin. Pagkatapos, tumigil siya sa isang gasolinahan upang magtanong ng direksyon matapos maligaw. Sa wakas, narating niya ang tirahan ng pamilyang Bellish. Pumasok siya sa bahay at nanatili roon, hawak ang baril, habang pinagmamasdan si Sheila na abala sa pag-aalaga sa kanyang maliliit na anak. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi kahawig ng malupit na taong inilalarawan ni Alan. Sa halip, nakita niya ang isang inang buong pusong nag-aalaga sa gitna ng ingay at kalat ng mga bata. Saglitin niyang inisip na umatras at umalis. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin siya ni Sheila. Dahil sa gulat, napasigaw siya. Sa bugso ng takot at tensyon, pinaputok ni del Toro ang baril. Tinamaan siya sa mukha at agad siyang bumagsak sa sahig ng kusina. Upang matiyak na hindi na siya makakabangon pa, kumuha siya ng kutsilyo mula sa ibabaw ng counter at sinaksak si Sheila bago tuluyang tumakas sa bahay. Sa kanyang pag-alis, isang hindi masukat na trahedya ang naiwan. 6 na bata, 4 sa kanila ay mga sanggol, gumagapang at naglalakad sa sahig na may bakas ng dugo, umiiyak at tinatawag ang kanilang ina na hindi na muling tutugon. Mabilis na umusad ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ni Sheila Bellish nang makalap ng mga investigador ang mahahalagang ebidensya. Hindi naging sapat ang pag-iingat ng salarin. May naiwan siyang mga ebidensyang biolohikal sa pinangyarihan na nagsilbing mahalagang material para sa pagsusuri. Bukod pa rito, isang mapagmatsyag na kapitbahay ang nakapansin ng kahina-hinalang sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay at naisulat ang plaka nito. Isang maliit na hakbang na naging napakahalaga sa kaso. Tumakas ang suspek patungong Mexico, ngunit hindi doon nagtapos ang pagtugis. Kalaunan ay nakilala siya, naaresto at ibinalik sa Estados Unidos upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Noong Hulyo 1900 at 1999, inamin ni Jose Luis del Toro ang kanyang pagkakasangkot. Umamin siya sa kasong first-degree murder at armed burglary at hinatulan ng 2 magkasunod na habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Habang binubuo ng mga investigador ang kabuuang pangyayari na humantong sa madugong hapon na iyon, may iba pang mga pangalan ang lumitaw mula sa mga interogasyon at dokumento ng korte. Ang pinsan ni del Toro,
na si Sammy Gonzales ay nakipagtulungan sa mga awtoridad sa panahon ng pagtatanong. Sa kanyang mga pahayag, nabuo ang malinaw na larawan kung paano isinagawa ang plano. Si Gonzales ang nag-ugnay kay Del Toro sa gawain at sa pamamagitan ng kanyang testimonya, mas marami pang sangkot ang natukoy sa likod ng krimeng ito. Ang mga record ng korte at ang mga sumunod na pag-amin ng mga sangkot ang naglantad sa kabuuang istruktura ng sabwatan. Si Sammy Gonzales ay umamin sa kasong pag-uudyok ng pagpatay noong 2003 at hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghahanap sa tunay na nagplano ng lahat. Ang mga dokumento, testimonya ng mga saksi at ang mga pahayag na lumitaw sa buong investigasyon ay muling nagturo sa isang taong matagal nang inuudyukan ng paghihiganti, si Alan. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot, ngunit ang mga ebidensyang iniharap sa paglilitis ay nagsalaysay ng ibang kwento. Inilarawan sa korte ang isang lalaking nilamon ng galit at sama ng loob sa bagong buhay ng kanyang dating asawa at sa pagkawala ng kustudiya sa kanilang mga anak. Batay sa mga salaysay na isinumiti sa hukuman, si Alan ang naghahanap ng mga taong maaaring gumawa ng marahas na hakbang, nag-alok ng kabayaran at nag-udyok ng paghihiganti na umabot mula sa pananakot hanggang sa pagpatay. Napatunayang nagkasala siya sa kasong conspiracy to commit murder at domestic violence. Tulad ng lalaking inutusan niya, hinatulan din siya ng 2 magkasunod na habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Inilipat siya sa isang federal na pasilidad sa Beaumont, Texas. Si Daniel Rocha, ang kaibigan at kalaro niya sa golf, na nag-ugnay sa kanya sa mga taong handang tumupad sa kanyang kagustuhan, ay nadawit din sa kaso. Inilarawan siya sa paglilitis bilang isang maliit na kriminal na humahanga kay Alan at nangangailangan ng pera. Dahil sa kanyang papel sa pag-aayos ng plano, nahatulan din siya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Nalaman ng hukuman na ang krimen ay hindi isang padalos-dalos o nagawang aksidente ng isang estranghero, kundi bunga ng isang maingat na sabwatan na nagsimula sa sama ng loob at nagwakas sa marahas na kilos. Sa buong paglilitis, ilang bahagi ng testimonya ang naglantad sa mga motibasyon ng mga kalalakihang sangkot. May mga alok na kabayaran, pangako ng bonus at nakagugulat na napag-uusap tungkol sa kung paano gawing hindi na kayang alagaan ni Sheila ang kanyang mga anak upang makuha ang kustudiya. Inilarawan ng mga saksi ang mga diskusyon tungkol sa halaga ng pera at ang mga praktikal na detalye kung paano isasakatuparan ng krimen. Habang ang matinding pagkawala ng mga bata ang nanatiling sentro ng damdamin sa bawat yugto ng paglilitis, sa huli, ang mga hatol ay sumagot sa tanong na matagal nang hinahanap ng mga investigador mula pa noong naitala ang plaka ng sasakyan at nakalap ang ebidensya. Ang pagpatay na ito ay bunga ng maingat na paghahanda, pag-recruit ng mga sangkot, pagbabayad at pagtataksil. Sa buong paglilitis, naipakita sa testimonya kung paano sinuri ang plano laban kay Sheila Bellish sa nakagugulat na detalye. Ang mga pag-uusap tungkol sa paraan ng pagpaparusa ay unti-unting nagbago tungo sa mas malalim at mas nakakatakot na layunin. Ang simula sa simpleng banta ay kalaunan ay nauwi sa pag-uusap tungkol sa kamatayan. Ang kanilang paliwanag ay malamig at praktikal. Kung mapapatay si Sheila, matatapos agad ang lahat. Walang pagkakataon para siya ay lumaban. Walang pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang mga anak. Para sa mga sangkot, ang krimen ay naging isyu ng kaginhawaan at kasiguruhan. Ngunit kahit sa gitna ng sabwatan, may mga sandaling pag-aalinlangan. Ayon sa mga sumunod na pahayag, may mga saglit na pagdadalawang isip. Ang pansamantalang pagka-realize na si Sheila ay hindi ang kontrabida na inilalarawan ni Alan, kundi isang inang tapat at mapagmahal. Trahedya, ang pag-aalinlangan na iyon ay dumating ng huli na. Ang pagpatay kay Sheila ay naisakatuparan at ang epekto nito ay nagwasak sa 6 na batang maliliit
at sa pamilyang nag-alaga sa kanya. Ang motibo sa likod ng ginawa ni Alan ay malinaw ngunit nakalalason. Ito ay nakaugat sa galit, nasaktang pride, at labis na pagnanais na kontrolin ang lahat. Nang wakasan ni Sheila ang kanilang kasal, makuha ang kustodya ng kanilang mga anak na babae, at muling bumuo ng buhay sa Florida, kasama ang bagong asawa at 4 na sanggol, itinuturing ito ni Alan bilang hindi mapapatawad na pagtataksil. Hindi niya matanggap ang kanyang kalayaan, ang kanyang kasiyahan, o ang katotohanang nagpapatuloy siya sa buhay nang wala siya. Sa isipan ni Alan, ang paghihiganti lamang ang solusyon. Dahil sa pag-utos ng pagpatay, bilang bahagi ng kanyang planong sabwatan, hinatulan si Alan ng 2 magkasunod na habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ngunit ang pagkakakulong ay hindi nagdala ng katapusan sa kaguluhan sa kanyang buhay. Noong 2001, habang nakakulong, siya ay inatake ng isang gang sa loob ng bilangguan at muntik ng mamatay. Inilipat siya ng mga pulis sa ibang pasilidad upang maprotektahan. Noong 18 ng Nobyembre 2014, sa edad na 59, pumanaw si Alan habang nasa federal na kustodiya. Hindi kailanman inilahad sa publiko ang tiyak na sanhi ng kanyang kamatayan. Ang pasanin ng kanyang ginawa ay pinakamatindi sa mga anak ni Sheila nang siya ay pinaslang noong 1997. Sina Stevie at Daryl, ang kanyang mga anak kay Alan, ay 13 at 11 taong gulang lamang noon. Ang 4 na sanggol na kanyang anak kay Jaime Bellish, ang kanyang pangalawang asawa, ay wala pang 2 taong gulang. Naiwan na walang ina. Ang mga bata ay pinalaki ni Jaime, na may napakalaking responsibilidad sa pag-aalaga sa 6 na batang buhay. Sa tulong ng kanyang pinalawak na pamilya, sinikap niyang bigyan sila ng katatagan at gabay sa mahihirap na taon na sumunod. Habang lumilipas ang panahon, ang mga bata ay lumaki at bawat isa ay humabi ng sariling landas sa anino ng trahedya. Si Stevie, na ngayon ay nasa late 30s na, ay kinilala sa kanyang lakas at katatagan at nakabuo ng sariling buhay habang nakikibahagi sa kanyang komunidad. Ang kanyang landas ay naging patunay ng pagpupursige. Si Daryl at ang 4 na sanggol ay pinili ang buhay na malayo sa mata ng publiko, pinangangalagaan ang kanilang privacy at nakatuon sa kanilang pagbangon ng malayo sa spotlight. Bagaman ang buhay ni Sheila ay natapos sa isang marahas at walang kwentang krimen, siya ay naaalala ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang babaeng puno ng init, malasakit, at determinasyon. Isa siyang mapagmahal na ina na hinarap ang matinding pagsubok, ngunit hindi kailanman tumigil sa pagtupad sa kanyang tungkulin sa mga anak. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak, sa kanilang tibay, pag-unlad, at determinasyon na magpatuloy sa kabila ng hindi masukat na pagkawala na kanilang naranasan. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.